Hi everyone! Sesegue lang tayo habang hindi pa umuulan. Today is Wednesday. Tuesday lang pala ngayon. November, ngayon? Tuesday. 25, 26, 27 na ba? Meron ako dito mga potting mix. Ilagay ko lang dito sa gilid. Ay, may napaka. Dito tayo sa harap kasi malamok na dun sa gilid. May kumakagat na nalamok. Ayan. And naglagay ako ng pang-spray ba? Ang pang-spray, yung yung sa lamok. Kaya medyo mabaho. And in today's video, another unboxing. Sesegue lang tayo ng unboxing habang hindi pa umuulan. Pero paulan na. Ano ngayon? 25, 27 siguro ngayon. I'm not sure, Tuesday. Eto, and syempre, hindi yan yung pinaka-main character. Meron ako dito, bagong dating, grabe. Akala ko mai-scam ako kasi sobrang mura ng halaman na to. And syempre, Hoya to guys. Hindi pa ako nakakapag mine ng succulents ulit kasi paayos ko muna tong taas, diba? And nag-uulan pa rin kasi talaga. Meron lang ako ditong mga potting mix. Ayan potting mix, pon. Yung aking sariling potting mix, and then another media na may, kung gusto ko ng mga, pakita ko sa inyo kasi Hoya tong ating i-unbox. Kung gusto ko ng ganitong media yan Fernwoods, Pumice, and ano ba to? Pine barks, 6 to 9 mm ang size niyan sa magtatanong. Pumice, and then yun ngang uling. Yan yung isang potting mix ko. And then, syempre, bumili na ako ng lagayan. Tapos, meron ako ditong, pag gusto ko ng ganito, pon substrate. Ayan, kung gusto ko niya, naglalagay lang din ako bumili na ako ng malalaking hydroton, panglagay ko sa ilalim. And then, actually, nabili ko na to ng nakamix. Dagdag lang ako dito ng, yung kulay green na nakikita nyo na bato-bato na yan, ang tawag dyan ay zeolite. And then, yung yellow na nakikita nyo, ang tawag dito is Masato Stone. Yan ang mga dinagdag ko. Medyo pricey, pero go lang. Kasi, ay, ganun talaga. Kulang pa nga ito ng Masato Stone. Kasi, punong-puno na siya. Kaya, babawasan ko muna to bago ako maglagay ng panibago. So, dito na tayo sa ating unboxing. Naka-jacket tayo kasi malamig. Tatry kong mag-potting mix. Tatry kong magtanim kung hindi tayo uulanin. Aray! Alam nyo, itong bubuksan natin na ito, ihuhuli ko to dahil akala ko scam. Kasi sobrang mura nung pagkakabili ko. And, meron ako nakilala dito sa Hoya World na friend ko na siya. Ilang beses na kaming nagkaka-chat pero parang feeling ko, nag-click naman kami. Feeling ko introvert din to. Kasi ako guys, introvert. Parang bihira lang ako makipag-usap sa tao. Nakikipag-usap lang ako pag nasa harap ng camera. And then, yun, medyo naghahanap siya ng mga Hoya na mga magaganda. And ako din naghahanap. So, pag may nahanap siya, sinishare niya sa akin. Or sasabihin niya kung gusto ko, ganyan, dito sa seller na yan. So, nakisabay ako. Pero, expect ko na mai-scam ako kasi sobrang mura ng na yun. Nag-take lang ako ng risk. Pati siya, nag-take siya ng risk. So, anyway, itong bubuksan natin na to, ito yung madalas kong nabibili ng mga Hoya. Si Micro Grow Garden. So, ilalagay ko dyan yung seller or yung name ng seller. Konti lang itong nabili ko. And, ay, basa! Tag-ulan kasi. So, i-unbox lang natin. Or, ipapakita ko lang sa inyo. Ito yung huli ko na nabili, Ito, si Larissa. Meron ako ditong mga veinny leaves na mga Hoya, pero gusto kong magdagdag kasi konti lang siya. And syempre, nagbawas ako ng mga malalaking plants. So gusto ko itong mga Hoya ang ipalit ko dun sa mga malalaking plants na binawas ko dun sa kabilang garden dahil sobrang na siya, luwag na. At ito nga yung ipapalit nating mga Hoya kasi ito, maliit na pot lang, kahit malaki na yung plants is okay sa kanila. So, unang-unang inopen natin is si Larissa.
Meron siyang ano sa akin eh. Ito to. Meron siyang free sa akin. Sinabi niya na sa akin tong free na to. At ito ay si Croniana. Small Croniana. Etong isang to is small size ng Croniana. Hoya din siya. Meron na ako nito pero hindi siya small. Medyo malalaki ng konti dito. Ayan. Free ni seller. Thank you so much, Micro Garden. Sa mga naghahanap. Ano to? Silipin ko lang ha. Ay. Okay. Wala lang. Bumili lang ako neto. And gusto ko sana mas lash. Pero carry na. Kasi wala siya nung lash neto. Medyo basa. Ay, basa pala talaga. Hindi medyo. So, okay lang. Kasi naglalagay siya dito nung silica gel. Para daw ma-absorb niya yung mga ano-ano. Moisture. Ganun pala yun. Kaya pala nagtataka ako. Palaging may ganyan. Open natin ito. Ito yung una kong inopen kasi may box. Maliit lang to. So, I think, saan ko to ilalagay? Sa pon? Or mabilis kasing mag-ugat sa akin pag pon yung gamit ko, yung pon substrate. Ito guys is si Kanya Kun Mariana ba yan? Kanya Kun Mariana. Kamukha siya ni Induensis. Pero si Induensis kasi guys is medyo patulis yung kanyang dahon sa dulo. Ganito rin siya, para siyang shell. Curly. Alam nyo guys, meron netong variegated. Yun talaga yung gusto ko. Pero since wala siya, kasi rare pa yun, wala pa dito sa Pinas. Meron na sa Pinas, pero hindi ako nakikita. Magandang bumili kasi ng mga Hoya dun sa mga collector ng Hoya para yung mga propa nila, yung bibilhin, is mas mura kumpara sa mother plant. Kasi ako, mga propa lang yung binibili ko na Hoya dahil yun yung mas mura. Yun lang yung kalaban natin dito sa kabilang garden. Maingay, pero carry lang, maririnig nyo pa rin ako. Kanya Kun Mariana. Gusto ko bumili ng Induensis, pero ano siya, next time na lang kasi mabilis lang namang hanapin. Eto, meron na ako nito. Ewan ko, nagdagdag lang ako. Yung kasing ganito ko, ayaw niya nung potting mix ko. So, hindi ko naman na siya mapalitan dahil baka magalaw pa yung ugat. Bumili na lang ako tapos ilagay ko siya sa pon. Ito naman is si Louisa Silver. Meron na ako nito. Katulad ng sinasabi ko, pero maliit lang din siya, ilang taon na, dahil yung pinaka-mother nun, pinamigay ko. Basta nung time na stress ang lola nyo is, pinamigay ko yung mga plants ko. Sobrang stress ako 2 years ago. And ang ginawa ko dun sa mga Hoya ko, yung iba namatay, pero karamihan pinamigay ko. Ngayon, hindi ako nagsisisi, parang nanghihinaya ko na hindi ako gumupit, o hindi ako kumuha ng kahit konti dun sa ibang Hoya ko. And meron ako nakuha nito, ganito lang din kalago siya, pero carry lang. Kasi, hindi naman ako nagmamadali kumuha ng mother plant sa ngayon. Basta ito, alagaan ko na. Louisa Silver. Lacunosa to na Hoya. Kung kayo is magko-collect ng Hoya, guys, unahin nyo yung mga Lacunosa, Carnosa, and ano pa ba? Ay, ilan na buwan to? 4 lang pala yung kinuha ko. Lacunosa, Carnosa, yan yung madadali. Ang problema ko lang is nag-iiba-iba yung name niya. Meron siya talagang name, pero naiiba yung name niya. Ano ba? Paano ba i-explain yun? Parang naiiba kasi yung name niya. Katulad ng Crimson Princess. Hindi daw dapat Crimson Princess ang pangalan nun. Dapat Hoya Carnosa Inner Variegated. Oh. Pag yun naman daw Crimson Queen, ang dapat daw na ID nun is Hoya Carnosa Outer Variegated or Outer Albo Marginata. Yun daw dapat. Well, first time ko naka-receive kay Micro Garden ng medyo nang basa. Medyo. Kailan tanggalin ko. Ito yung pinakamahal ko nabili guys sa kanya. Magtanong na lang kayo kung magkano. And yung propagation niya is naka-moss. Ito is si Hoya peltata. Ang dami kasi akong nakikita nito. Actually guys, yung mga YouTuber na pina-follow or pinapanood ko sa mga Hoya is taga-ibang bansa, US based. Yung mga Hoya kasi karamihan niya nasa Thailand, US, and Indonesia. Yung iba na hindi ko pa alam, basta Indonesia, Thailand, and US yung nakikita ko na merong Hoya na maraming variety ng magaganda at rare. Yon. Yung mga nandito kasi sa Pinas, hindi siya mga variegated. O karamihan ng Hoya dito sa Pinas, hindi
variegated. Yes. Kaya, gusto ko yung mga silvery, splashy, and variegated Hoya. And bumibili lang ako ng unti. So, ito na yung final. Ito yung finale natin na Hoya. Binaba ko lang kayo kasi gusto ko kayong makita nyo. Ito ibang seller to Kung gusto nyong bumili nito, ilagay ko dyan yung seller. PM nyo kasi isa na lang yata yung ibebenta niya. Yee! Hindi ko nalalagyan, hindi ko siya papalitan ng potting mix kasi baka magtampo. So, okay. Teka lang. Kita nyo na ba siya? Kinakabahan ako. Hindi ko muna siya papalitan ng potting mix. Ang potting mix niya is vermiculite na may moss. Konti lang naman yung moss niya. And rooted na siya, Kung kita nyo, rooted na siya. Ito guys, ito yung isa sa the best deal na nabili ko. Si Variegated Mathilde. Tingnan nyo guys, ang ganda-ganda niya, diba? Ito yung isa sa pinapangarap ko. Actually, hindi ito yung pinapangarap ko na Hoya Mathilde. Kasi alam kong hindi ko ito mabibili. Sobrang mahal sa market. And nakita ko to before. Sa US kasi madami nito Sa US ay 2 leaves ay nasa, I think, $250 to $350. And nagulat ako na nag-chat yung friend ko na may nakita daw siya na Hoya Mathilde. Ang hinahanap kasi namin is yung silver Mathilde. Wala siya. So, dito na ako kasi hindi naman ako naghahanap dito dahil expected ko. Mahal na mahal talaga to, lalo na dito sa Pinas. And alam nyo guys, sobrang mura ko lang to nabili. Mag-PM na lang kayo kay seller. Ito yung seller niya, ilalagay ko dyan yung pinaka binilhan ng friend ko. And legit siya. Ako na magsasabi legit. Kasi dumating to sa amin Tigisa kami. Ganda, At meron na siyang bebe. Meron na rin siyang, ano ba tawag dyan? Yung suloy. Suloy. May bebe na siya, may pop, and then meron pa siyang paganon. And actually, ito is, pagkakaalam ko dito is, madali siyang dumami and mas madali siya kesa kay Silver Mathilde. Ngayon, ilalagay ko na lang siya. Actually, eto, nakalagay sa loob ng paso ng ang tawag dito guys, ng tray. Nakalagay siya, tapos may grow light, and then lahat ng mga Hoya niya na Variegated Mathilde is nakalagay dito sa loob. First time niya ata lalabas sa outside world ng nakaganyan, ibubuyang-yang ko lang siya. Hindi ko na siya ilalagay sa loob ng tray para masanay siya. Lalagyan ko na lang siya ng water. Rainwater guys ang ilalagay ko dito. Naka-double pot, yes. So, ilalagay ko muna siya doon kasi baka matabig ko. Para sure lang, habang nagre-repot. Umuulan na So, naipwesto ko na siya. Ang next naman natin is ito. Ireripat ko lang siya sandali. Samahan nyo na ako kasi wala akong kasama dito sa bahay. Pag weekdays guys, wala akong kasama. Monday lang, work from home si Abby. Pero, pag Tuesday to Friday, wala talaga akong kasama dito. Sina Cookies pala kasama ko. Wow! Hindi lumabas ang mga bebe ko. Very good. Kasi umuulan. At mukhang kumakatin na naman yung lalamunan ko. Kaya nag-jacket na ako. Medyo malamig-lamig. Ano ba ang gagawin ko dito? Saan ba siya po pwede? Dito. Dito ko siya ilalagay. Etong mga paso na to na may sabitan, hindi ko muna siya tinatapon kasi ginagawa ko siyang, for example, meron na akong mahaba na Hoya. Pinagpapatong ko lang. Yan, pinapatong ko lang, tapos hinahayaan ko siyang nakabitin-bitin doon para masanay ba siya. I mean yung mga yung mga baguhan ko na Hoya. Ala, nasayang. Tingnan nyo na putol. Healthy yung mga kay Micro Garden na mga binibili ko. Kaya pag nagtanong ako sa kanya, mga healthy siya. Paltan natin to? Healthy. Ayaw niya magbenta sa akin ng cuttings. Or, kasabi ko sa kanya, baka nagbebenta siya ng cuttings, ako na magpapaugat. Parang ayaw niya. Dahil gusto niya, may ugat na bago ko bilhin. So, okay lang naman yun.
Hindi ko na inalis yung nakadikit na isang chips ng coco kasi mauubos yung ugat niya. And ako, ito nag-aano ko na ito eh. Nagtatoppings ako ng pumice. Yan. Yung fern ko, konti na lang. Kaya, teka lang, bawasan natin. Yung fern ko kasi is konti na lang. Hindi pa ako sinisipag na maggawa-gawa ng fern. Ay, fern chips. Ito oh. Hindi pa ako na masipagin na ano eh. Magputol-putol dyan. Pero meron pa naman ako. Pag mga Hoya guys, asahan nyo, unboxing plus ripat ang ginagawa ko kasi. Kesa ipagpabukas ko pa to. Dito na lang tayo, ganyan-ganyan. Ripat agad. Hindi ko naman first time mag-alaga ng Hoya, pero kinakareer ko lang siya ngayon. Kasi ito yung pinaka stress reliever ko before. Yung habang hindi ako bumibili ng plants, nanonood ako sa YouTube. And then ngayon, inuunti-unti ko siya bilihin. Ayan. Sakto lang sa aking Larissa, Hoya Larissa yung pot niya. Si Peltata, gusto ko kasi ito hatiin eh. Peltata. Nakamos siya. Tingnan nyo. Moss. Wala, umuulan no. Ayan, tingnan nyo. Hindi kasi ako mamos pag popropa kasi hindi ko natatansya yung tubig niya. Oo, yung pag-water ko sa kanya. So, since maganda naman, wala namang akong nabiling may, ano ba tawag dyan, kuto or millibag sa aking mga binibili kay Micro Garden. Ginagawa ko dito is diretso tanim na. Yung iba kasi hinuhugasan ko eh. Meron kasi ako nabiling seller na may ano siya, may kuto ba, may millibags. Yung millibags, ang tawag ko sa kanya guys is kuto. So, may ganun siya. Eh, nakakatakot pag mahawahan mo lahat ng Hoya. Yun yung kinaka-stress ng mga Hoya lover. Yung tamaan ng mga ganun yung ano, ating pananim. Tignan nyo oh. Agay, may lamok na dito, nangangagat. Agay. Paghihiwalayin ko to, ito mahilig ako dito. Yung maghihiwalay ako, dito is ano muna ta. Yan, dito muna tayo. And then yung isa sapon. Nakapon siya. Hindi ko matanggal yung ibang moss. Ayan, natanggal ko na. May lamok-lamok na siya. Ay, hindi ko dapat dito to inilagay. Dito. Oh, diba? Hindi nyo makita. May lamok ka. Kailangan natin magmabilis. Bukod sa umuulan, may magbibideo okay na naman. Araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi may nagbibideo okay dito sa kapitbahay. Agay!
Anyway, tatapusin ko lang to and then balikan ko kayo. Kasi may kumakanta, baka makapiright tayo. So, eto na siya guys. Madilim na. Ayan na siya, oh. Pinagdalawa ko lang si kanya kun Mariana. Eto si Larissa. Eto ay si Luisa Silver. Ido-double pot ko lang sila. And then si Peltata. Isang nakamedya nung nung may mga barks, and then isa nung pond substrate. Ang mga ganito kasi, binabanlawan ko siya, and then, katulad nito, ito. Hindi ko tinatapon muna yung, teka lang ha. Hindi ko muna tinatapon tong mga binigay sa akin, kasi ipapatong ko siya na ganyan, and then babanlawan ko. Yun lang. And, ginabi na tayo. Maulan na. Patigil-tigil ako, kaya ginabi. Kaya, ang ingay. Sasabit ko lang to and then babanlawan ko. Yun na. Tapos na tayo. Hintay na lang natin siya na tawag dito. Hintay na lang natin siya na suloy-suloy dyan. Teka lang. Yan. Etong mga Etong mga naka-pond substrate is double pot siya. Since first time ko gumamit ng 3 inches sa pond substrate ko, papatungan ko siya nito, ganyan. And then babanlawan ko, yun na. Doon na nagtatapos ang ating video. Wala nang iba. Talagang hinintay ko lang si Mathilde variegated, inner var, or variegated na Mathilde. Hindi ko pa pala napat itong pre sa atin na kanya ay na small leaf na Coroniana. Kaya, ipat natin mamayang gabi. Kailangan na nating magsaing or mag-prepare ng dinner. At tinapos ko lang talaga to. Nag-enjoy ako sa pagtatanim kasi hiniwa-hiwalay ko, hinati-hati ko. And yun lang. And sana na-enjoy nyo ang ating munting unboxing. And papasok na tayo sa loob. At madilim na. Nilalamok na ako. May konting lamok-lamok na dito. At see you sa ating next video. Sana unboxing ulit. Wow. Hindi. Ikot-ikot lang muna tayo. Madami akong gustong i-vlog pero hindi ko na nagagawa. Kasi tag-ulan, nakakatamad, diba? Pag umuulan. So, nainitan na rin ako kasi nawala na yung lamig. At papasok na tayo sa loob ng bahay kasi kawawa yung mga bebe ko doon. Umiiyak-iyak na, hinahanap na ako. So, see you guys in our next video. Bye!